Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alakbay. O di ba? Napakaganda po tignan. Pagsasaluhan po natin ngayon ay Bacolod style. Isang buong manok, chicken inasal. Tara, samahan po man ninyo ako kung paano po ito pinrepare. Ayan po, unahin ko po sa ating marinade. Sa mga taga Bacolod po syempre, ito po hindi po masyadong authentic dahil kung ano po yung available po dito na ingredients yung po yung aking i-apply o gagawin. Ipagpaumainin po ninyo. Huwag niyo po sana akong isumpa. Gusto ko po ang chicken inasal na Bacolod yan. Meron po itong asukal na pula, chicken powder at toyo. Hinalo ko na po. Tikman niyo po yung inyong marinade o yung pangbabad para kung gusto nyo ng medyo maasim-asim, matamis, medyo maalat-alat, nalagyan ko pong konting asin, paminta, yan, mas masarap, medyo maraming paminta. Yung totoong paminta po gamitin po ninyo, ha? Hindi nakaka-1 kilong budbud na kayo, hindi pa lumalasa yung paminta. Pasensya na po, wala ditong nabibili ng lemongrass alam niyo naman po dito sa Pinas, yung baka sa springtime. Sa isang siya pala din po kasi ibang klase po winter ngayon, sobrang lamig. Lalagay po ako ng, gagamit po ako ng garlic powder. Siyempre mas masarap po yung fresh. Gusto ko rin po itong gamitin itong garlic powder kasi lasang luya naman talaga. Lagay na po natin na haluin. Hanggang matunaw po yung asukal para mas masarap. Lagay po tayo ng konting suka. At gagamit po ako ng lemon. Mas masarap po syempre kalamansi, di ba? Wala po ditong kalamansi. Dito din po ako, isa pa lang pong bunga. Baka sa tagsibol pa po may... Ay, sorry. Lemon po yan. Sayang ito lemon, mahal-mahal naman lemon. Pag mga tag-ano po, taglamig, nagmamahalan po mga gulay. Ako sa Pilipinas, nagulat po ako sa mga presyo kasi nagte-trending po ngayon sa social media. Lalo na yung presyo ng kamatis. Anak ng kamote, 2 piraso po, 60 pesos, di ba? Paborito ko pa ng mga kamatis. Inuulam ko po sa kanin yun. Kakamasin ko lang nyo sa asin sa kaya patis, si charon. Ulam na po. Alayin po natin mabuti. Kailangan po talaga tunaw na tunaw po yung asukal. Tikman po ninyo pag natunaw na po yung asukal. Kung may kulang, saka po kayo magdagdag. At syempre, hindi po mawawala ang bawang. Ito po ginayad ko. Sa gadgaran. Para po sa akin mas maraming bawang. Mas masarap. So po kasi kumakapit po yan kapag binabad po natin. Diba? Kaya po, tunaw na po yung asukal, titingnan ko po. Napakasarap naman. Kahit di po nilalagay sa manok, parang lasang ano talaga. Lasang inasal na po. Napakasarap. Pakikita ko po sa inyo ang tamang pag-prepare po kapag mag-iinasal po kayo ng buong manok. Iba po, di ba? Binibiyak po dito. Dito sa breast, chicken breast. Hindi po, dapat po talaga dito sa likod kayo mag-uumpisa. Kasi ito po yung mabutong parte. Siguro din nyo pong matalim po yung kutsilyo. Yung paghiwa, hindi ko alam kung tama yung paghiwa ko, pero yung proseso, pag mamarunong ko, okay naman, successful din. O, di ba? Tapos, hihiwain po ninyo dito. Kasi nandiyan po yung legs, saka yung fats. Itong fat na to, kailangan mo iwalay. Para pag lagay po natin yung ating marinade, kapit na kapit. Yan. Kung gusto nyo pa po, medyo hiwa-hiwalayin nyo pang ganun. Para mas kapit na kapit pa. Gilitan po to.
At dito po sa gilid po niyan, may patch po yan. Tutusukin nyo lang po. Kasi kabisado ko na rin po yung eto pag iba po ng manok eh. Madali pong sabihin ano. Yan gaganyanin po nyo. Papunta sa hita. Yan. Diba? Kasi nandito po yung ano, yung buto. Huwag nyo pong hihiwala yung buto ah. Tutusukin nyo lang po dun. Yun. Diba? Huwag nyo hiwalay. Okay, diba? Kung gusto nyo naman, medyo hiwaan nyo dito, saka dito, para pag nilagay po natin sa, ganyan nyo po muna. Pag meron po umumbok, ibig sabihin, yun nyo po hihiwain. Diba? Tapos dito, yung umumbok, yun nyo po hihiwain. So, mapaflat na po siya. Tapos dito, hanapin nyo po yung joint, dugtungan ng pakpak sa kanitong chicken breast. Ito nyo po hiwain. O, diba? Ganun lang po. Flat na po siya. Ganun din po gagawin ko dito sa kabila. Tapos yung chicken breast, yan po. Pero yung T-bone dito, kapain nyo sa kanya. Po sa gitna. Diba? Flat na flat. Tapos sa kabila, hiwa-hiwain nyo na lang po. Para pag inihaw natin, lalagyan natin yung marinade. Absorb na absorb. Diba? Masisip-sip yung ating pampalasa. Nakikita ko na rin po. Yan, hiwa-hiwain nyo lang po. Sa likod naman, wala naman pong mahigpit na nagbaba. Itong chicken wings, medyo baliin natin. Gataan lang po natin baliin. Para pag nilagay po natin yung pampalasa, mas masarap. Dito po sa chicken breast, dapat po hiwa-hiwa kasi ito po yung medyo dry pag naiihaw, di ba? So, kailangan pagpasukan talaga ng sauce. Ayan. Sigurado ang ating inasal, chicken inasal, talagang kapit na pag nilagyan na po natin ang pampalasa. Gagamit po ako ng ganitong plastic. Yung may lock dito. Sarado. Hindi na po kailangan to. Kung wala po yung ordinary plastic, ibuhol po ninyo. Pero sa plastic po, kailangan 2 piraso, dodoblein po ninyo. Kasi pag nilagay nyo po sa rep po yun, nagmumoist po siya. Totoo po kasi yung chicken, maglalabas po yan ng liquid eh. Kapag nilagyan natin ng pampaalat. Salaksak na natin yung manok sa loob ng plastic. Mas maganda po kasi gamit kayo ng plastic para kapit na kapit po yung lasa. Kung ayaw nyo naman pong gumamit ng plastic, nasa inyo po yun. Nasa inyong kaligayahan. Let's hold on. Diba? Kaysa naman kayo maging plastic, diba? Mas mahirap yung gano'n. Dahil po natin rubuta yan. Pag narinig niyo po ilalim din na talaga maligas kasi ibig sabihin ito na po yung asukal. Lagyan na po natin sa loob lahat. Simutin po ninyo yung marinade ha. Napakamahal na po ng mga bilihin ngayon. Nagulat po sa mga presyo ng gulay. Diyos mayo. Tayo pa naman sa Pilipinas. Napakaganda ng ating lupain. Ng ating bukurin, ng ating bakurang. Magtanim tayo ng mga gulay. Diyos mayo. So, parang po kailangan maging practical eh. Hindi ko po muna isasara. Imamassage ko po muna. Kasi pag sinara ko po yan, magkikreate po yan ng air sa loob. So, mahirap taluin. Pero dahan-dahan lang po. Siguraduhin nyo na walang matalim na buto. Pinakita ko po sa inyo pag-hiwa, diba? Walang mga nakoslim buto. Kasi kung medyo hiniwalit yung buto kanina, so masisira yung plastic. Kailangan po hindi masira yung plastic. Okay lang masira yung friendship nyo sa plastic kayo ng kaibigan nyo, pero sa pagluluto. Hindi. Nandun pa rin friendship, pero yung trust, wala na yun, diba? So mag-plastic ka na lang talaga. Ito natin dito. Ayan.
Nakita po ninyo, napakaganda ng kulay. Mamaya po, pag na-marinate na po natin to, marinate ko po ito ng mga 4 to 5 hours. Yun po gusto ko eh. Gusto kapit na kapit. Maganda nga po overnight eh. Para mas masarap. Yan, okay na po yan. Pag sinarado nyo po, ikot ninyo para mag-release ng hangin. Para yung sarsa, kapit na kapit. Ito po kagandahan dito. Pakikita ko sa inyo. Pag tiniklop nyo ganyan, hindi lalabas ang sauce. Di ba? Saka dito nyo i-close. That's it. Saka dodoblin ko po yung plastic at ilalagay ko sa rep. Mamarinate ko po ng 4 to 5 hours. Kung wala kayong rep, ilagay nyo po sa malamig na lugar. Huwag po yung masyado, huwag yung mainit po na lugar, medyo malamig. Yan. Yan po yan. Tayo po tayo ng 5 hours at ihaw na po natin mamaya yan. After 5 hours. Yan po. Napakabango. Sa mga gusto pong mag-mukbang, pwede nyo pong i-fast forward. Pero kung gusto nyo maging bright, tulad ko, yan. Just follow the recipe. Ang boses ko po ngayon medyo bedroom voice. Kasi mid-dip po ako. I-present po natin ang gift ko, syempre. Yung bangis, gift po yan, gift. Alagay ko lang po ng dahan-dahan ng ating buong manok. Kapit na kapit. Gagamit po ako ng tong kasi yung sauce, gagamitin po natin yung sa basting, sa pagpapahid po. Pag sinabi pong marinade, ayun po yung sauce na gagamitin sa pagbabad. Pag sinabing marination, yun yung paraan ng pagbababad. Pag sinabing basting, yun yung paraan ng pagpapahid. At pag sinabi natin baste, yun yung ipapahid natin. O, di ba? Kagamit mo na pagkakaroon natin, no? Isin ko lang po yung sa isang pakpak. Yun. Gusto ko po na maayos. Yan. Parang butterfly style. Para bawat hibla ng iihaw natin, kapit na kapit ang lasa ng ating ipapahid. Yan. Sin natin. Yan. Hindi pareho. Ano pa, medyo may pagka-perfectionist po talaga ako pagdating sa lahat ng bagay. Bukod sa perfect shape na mukha, perfect bigwasan. Excuse me. Yun. Kabila. Okay. Yan, okay na po yan. Sasalang ko po yan sa oven sa 150 degrees Celsius. 150 degrees Celsius. Timer po ito. Tapos iset po ninyo sa grill. O, di ba? Paglalagay ko po sa oven, babalik-baliktarin ko na lang po. Magre-release po yun ng tubig. Paglalagay po sa oven, medyo malapit po sa taas. Kasi ang gagana po sa grill, yung medyo taas lang. Pero wag naman masyadong dikit na dikit sa taas. Medyo i-up nyo lang po ng bagya. Hindi pa tayo mag-uwi. Yan. Sa atin pong pinagbabaran, pakukuloyin ko po ito. Lalagay po ako ng atsuete. At maglalagay din po ako ng mantika. Gusto ko po mas masarap, mas malasa. Yan. Gagamit po ako ng maayos na hand whisk para mas okay po yung ating pampahid. Pagkapakulo po nito, sasalain ko po syempre para mas malinis. Hindi naman po natin masyadong pakukuloyin po yun dito. Yung medyo kumukulo lang para kumula yung atsuete ng maayos. Ayan, okay na po yung isang kulo.
Try ko na po yung kalan kasi may init pa po yan. Try ko lang po kumulay ng maayos po yung atsuete. Salin po natin sa isang lalagyan yung ating pampahid. Salayan po natin. Lalo na kung may mga restaurants po kayo, karinderya o kainan, di ba? Online. Kapag ganito po yung proseso ng pagluluto po ninyo, makikitang maayos, malinis, di ba? 100% mautangan kayo. Sabi ko. Itrending ko yan. Medyo palamigin po natin habang nasa oven po yung ating manok. Ayan po. Inahon ko po muna. Nag-release na po siya ng liquid. At yung liquid po, hindi ko po itatapon po yun. Iipunin ko po yun para po sa ating chicken oil. Mamaya, i-scoop ko po yan ang dahan-dahan. Ganyan po talaga pagluluto sa oven, tiyagaan, lalo na pag nasa loob. Pero kagandahan po dito, pag niluto sa oven, ma-extract nyo po itong lumalabas na katas ng manok. Malasa po yan. Napakasarap po yan sa chicken oil. Yan, okay po muna yun. Mamaya magre-release pa po yan ng mas marami. Mahiram po muna natin. Kaya yung inasal po, chicken na nasal makulay kasi dahil nga po sa atsuete. Diba? So kahit na naparami yung pagpahid natin itong base, i-release yan, ipon uli natin, gagamitin naman natin sa chicken oil. At yung kumata sa manok, isabihin mas malasa, napakabango. Balik na po natin sa oven. Ayan, ready na po, nakita po ninyo ganda ng resulta at binaligtad ko na po yan. Yung chicken oil po na naipon ko yun, kakamasin po natin sa kaning mainit. At nakapagpakulo na rin po ako ng sabaw. Kinidya ko po ng pampaasim. Gagawa na po tayo ng chicken oil. Rice chicken oil. Ito po yung nakolekta po natin. Malinis na po yan. Diba? Ito na siguro sa isa pinakamasarap na chicken oil. Talaga yung katas ng pinag-ihawan. Nakolekta natin na maayos. Malinis. Ipon natin mabuti. Ayan, okay na po ito. Napakabango. Ayan, ready na po lahat. Kain na po tayo. Mabuhay. Ayan, maraming salamat po sa Panginoon. Sama na naman po tayo. Pasensya na po. Yung neighbor ko po natutulog po dito sa harap. Malapit sa kusina ako. Pinuksan ko po bintana kasi +1 po kayo. Napakaganda ng temperature para mapalitan yung hangin sa loob ng bahay ko. Bago pa tayo magsapasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa pinagin po sa namin sa lahat. Naway ang bawat isa po ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo na po ang bahala po sa amin. Sumusunod po namin sa ilan sa kanilang Jesus. Amen. Ayan, pumunta tayo sa baho. Dali lang. Dali. Ayun.
luto. Oh. Napakasarap.
Napakalasa, napakasarap. Yung chicken wings, yung pakpak may crispiness, sarap. Winner na winner. Ano ba, bago tayo matapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa bayan-balik po sa aming sa araw na ito. Naway ang bawat isa po mas maging mabuti po sa kapwa, sa mamal sa buhay, lalo na po sa kanilang mga sarili. Lahat po na may pinagdadaanan sa buhay, may sakit, problema, naway maging maayos po lahat, Panginoon. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa akin na Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras. Na hindi lang sa pinilangalak, may pasalangin po tayong positive vibes, good vibes. God blessing at po lang yung mga araw. Laban lang!